Mabuti naman ang ma-fall in love. Pero to stay in love ay isang malaking hamon. Lalo na kung mahirap na maintindihan, kung nasasaktan ka na o kaya'y nabibigatan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit wala nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito'y nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya." Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay staying. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito, yung pinakang dulo ng gospel tungkol sa Bread of Life Discourse sa Gospel ni St. John na ilang linggo na nating pinagninilayan. At dito sa ating gospel, dumating na sa punto na maraming mga alagad si Jesus ang hindi na sumunod sa Kanya, ang umalis na. Kaya nga, hindi nila matanggap yung turo ni Jesus na kinakailangan nilang kanin ang Kanyang katawan at inumin ang Kanyang dugo para sila magkaroon ng buhay. At dahil hindi nila matanggap ito, hindi nila maunawaan ito, sila'y umalis na lang. Sayang. Dahil dinadala na sila sana ni Jesus sa pinakamataas at pinakamalalim na pakikipag-ugnayan. Yon ay ang pagpasok sa buhay, pakikibahagi sa buhay ni Jesus, pakikiisa sa buhay ni Jesus. And the only way para maging kabahagi ng buhay ni Jesus ay kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Hindi nila ito naintindihan. Masyado agad silang nag-react at sila'y umalis. Dahil sa huling hapunan, doon nila maunawaan ng lubos, sana ang ibig sabihin ng pananalita ni Jesus. Nang kunin ni Jesus ang tinapay at sinabi niya, "Ito ang aking katawan," at ang alak at sabi niya, "Ito ang aking dugo," ang Eucharistia. Sabi nga, you become what you eat. Kapag kinain natin ang Eucharistia, si Jesus ay nagiging bahagi ng ating sistema, nagiging bahagi ng ating buhay, ng ating pagkatao. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung malalim na ugnayan. Ito yung pinakamataas na pakikipagkaisa sa Diyos. Ang tanggapin natin siya sa ating buhay, sa ating katawan, sa pamamagitan ng Eucharistia. Na kung saan ang katawan at dugo ng ating Panginoon
ay sumasakatawan at dugo natin. Kaya nga ito yung nagkakaroon ng malalim na pagkakaisa, ang Diyos at ang tao, sa tuwing nang tayo'y tumatanggap ng Eucharistia. Mga kapatid, ito yung pinakamataas na pag-ibig ng Diyos. Gusto niyang manahan, gusto niyang manatili sa atin. Doon tayo gustong dalahin ni Jesus. He wanted to stay in us and with us and for us. Kung ating pagninilayan ho ito ng napakalalim, siguro mapapawaw na lang tayo, matutulala ka na lang sa tindi pala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Because love is staying. Kaya lang nakakalungkot nung gusto nang dalahin ni Jesus o kanyang mga alagad doon, saka sila umalis. They did not stay. No? At kaya nga ang tanong ni Jesus kay Pedro sa kanyang mga alagad, kayo, aalis din ba kayo? Ito yung magandang tanong Tayo, aalis din ba tayo? O mananatili tayo kay Jesus? Kapag marami na tayong hindi naintindihan, kapag tayo nasasaktan na, kapag tayo nahihirapan at nabibigatan na, bibitaw na rin ba tayo ng basta-basta sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos? Iiwanan na rin ba natin siya ng ganun-ganun na lamang? Dahil marami ng malabo at marami ng hindi tayo maintindihan. Maganda yung sabi ni Pedro sa ating gospel, Panginoon, saan pa ho kami pupunta? Kanino pa kami pupunta? Nasa iyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. To whom shall we go? Salamat, mayroong nanatili. Si Pedro at ang iba pang mga alagad na nanatili kay Jesus. Sa buhay natin, mga kapatid, marami na rin sigurong umalis. Dahil hindi ka maintindihan, hindi ka maunawaan, hindi ka matanggap, kaya umalis sa relasyon sa atin. O kaya ikaw rin, tayo rin mismo sa ating sarili. Baka marami na tayong mga iniwanang tao, pinutol na relasyon kasi hindi na natin maintindihan, hindi na natin maramdaman, nabibigatan na tayo at nahihirapan. Ang Diyos, napakahalaga na nagtuturo sa atin sa araw na ito that to love means to stay. Stay in love. Yung totoong pag-ibig is not about falling in love. Ang totoong pag-ibig is about staying, pananatili. At hayaan nating manatili ang Diyos sa atin. Manatili yung pagmamahal niya sa atin, manatili yung presensya niya sa atin. Gusto ng Panginoon to stay in our hearts, to stay in our lives, to stay in our humanity. Hayaan nating manatili sa Jesus, ang Diyos. Pero mahalaga, tayo rin manatili sa Kanya. Sana manatili tayong tapat, manatili tayong umaasa, manatili tayong sumasampalataya, at manatili tayong nagmamahal hanggang wakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos makapangyarihan, salamat sa iyong wagas sa pag-ibig. Salamat sa iyong pananatili sa amin sa kabila ng pagiging hindi namin karapat-dapat. Turuan mo po kami na manatili sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.